lahat ay tumayo and please open your Bibles sa Book of Proverbs chapter number 29. Proverbs 29. Alam nyo, ang dami nating matututunan sa Book of Proverbs. Ano po? Iba talagang wisdom na meron po si Haring Solomon. So, pang-spiritual, pang-physical, pang-financial po. Meron din dito, kapatid, about politics, about the government. Kompleto po siya, kapatid. Yun po yung pag-uusapan po natin since na, alam nyo, kung meron man tayong dapat mahalin po natin yung bansa po natin. Po? At kung meron dapat tayo pinipipre na bansa, ay walang iba kundi yung bansa po natin. Okay? But sad to say, kapatid, ay may mga pagkakataon na, of course, alam nyo naman po na when it comes to politics, ano po, ang tao ay divided. Okay? Parang sa ano po yan eh, parang sa kandidato po yan. Of course, hindi naman yung gusto ko, gusto nyo. Hindi naman yung gusto ninyo, gusto ko. Okay, so nagkakaiba po tayo sa larangan po niyan. Pero tingnan po natin, kapatid, kung ano po yung pwede nating matutunan mula po kay Haring Solomon, since na si Haring Solomon, isa po siyang king. Ano po? Tawagin po natin, isa rin po siyang politician. So he knows about politics. Ano po? So tingnan po natin, kapatid, ano po yung matututunan po natin ngayong hapon, and then i-apply po natin ito sa buhay po natin ngayon bilang isang anak ng Diyos, bilang isang ama ng tahanan, nanay ng tahanan, at member ng family. Okay? In chapter number 29, in verse number 2, ito po sabi ng Biblia, when the righteous are in authority, anong nangyayari sa tao? The people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Yan po ay totoo. Okay? Totoong-totoo po ito, kapatid, itong talatang ito. Bakit? Si Haring Solomon, kapatid, hindi mo pwedeng sabihin na hula-hula po ni Haring Solomon. No. Ano po? Naranasan niya po personally itong talata ito. When he said, when the righteous are in authority, the people rejoice. See? At pag yung ruler ay wicked, ano po, malungkot po ang taong bayan. Di ba? Ganyan po ang eksena ngayon po sa bansa po natin. Diba? Both sides of the coin, may gusto, ayaw. Kasi ang sabi nila, yung ruler natin wicked. Pero marami natutuwa kasi yung ruler po natin ay hindi naman po righteous pero may ginagawa. So, ngayon, pag timbangin po natin yun, kapatid, ano ang makukuha po natin na lesson po dito that we can also apply sa pamilya po natin at sa buhay po natin bilang isang anak ng Diyos. Okay? Tayo po isang diling manalangin. Dakilan namin Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli sa hapong ito, Panginoon, na may pagtitipon po kami upang kami po ay mag-aral ng iyong salita at matuto muli, Panginoon, mula po sa iyong salita. Ang hiling at dalangin po namin, Panginoon, ay muli kayo po ang kumilos sa aming pong pagitan at bigyan niyo po kami ng sapat na katalinuhan, pag-uunawa, Panginoon, ng iyong pong salita. At muli, babain niyo po kami, samahan niyo po kami, gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ngayong gabi. At ganoon din po, gamitin niyo nga lang po ako bilang tagapagsalita niyo po ngayong hapong ito, Panginoon, pagkat sa aking sarili wala po akong magagawa pag hindi niyo po ako tutulungan at gagabayan, Panginoon. At pinapangako po namin ay ibabalik po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat po ng papuri at pasalamat. Ito nga po lahat ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. At pwede po tayo po. Yung unang findings po sa akin ay umbilical hernia. Tinatanong ko kay Father Kenneth, ano ang hernia sa Tagalog? Lus-lus. Kakaroon din pala, akala ko sa labas lang yun, pati pala sa loob. Ngayon, habang pauwi po kami, hindi daw pwedeng strenuous activities, such as magbubuhat or mag-exercise. Higit sa lahat, hindi pwedeng sumigaw. Kasi mapapwersa. Sabi ko, patay, hindi mamaya kwentuhan na lang to ang kalalabasan. Ayun, ayon naman po sa resulta ng ultrasound ko, ay hindi po pala umbilical hernia, kundi gallstone ang nagiging dahilan kung bakit po talagang truth aking po.
So sa maling sabi, balik! Sigawan ulit tayo ngayon. Pwede naman pong sumigaw. Pero tinatansya ko lang, talagang tinatansya ko yung tiyan ko. Ano po? Iniisip ko talaga kung anong kinain ko, kung bakit sumakit eh. Oh. Kasi natitrigger din po pala ng pagkain. Kasi, saka natin pag-usapan niya, ito mo pag-usapan natin kapatid. Now, itong si Haring Solomon, of course, ang kausap niya po rito ay yung mga anak niya. Po. At alam naman po natin, kapatid, na pag ikaw ay isang anak ng hari, ay mamanahin mo yung trono. So, naniniwala po tayo doon po sa succession ano po, ng panganay na anak. Meron po siyang panganay na anak, siya po yung uupo sa trono, magiging hari balang araw. Now, ito ay hindi lang po observation actually ni Haring Solomon, but ito ay karanasan po niya bilang isang hari. Okay? Yung sinasabi niya po na, when the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Actually, kapatid, kung iaakyat nyo lang po yung mata po ninyo sa taas, ano po, sa chapter number 28, meron din po yan eh. Okay? Meron din po siyang ganyan sinasabi. Doon po sa verse number 28, ang sabi diyan, when the wicked rise, men hide themselves. But when they perish, the righteous increase. See? Bagamat iba yung wordings po niya, pero parehong-pareho po yan sinasabi. Okay? Now, ito po yan. Ang kanya pong observation ay ganito. Okay? Na yung matutuwid ng mga tao o yung mga godly people sa lahat ng bansa, Alam niyo po ba na itong mga taong ito, sila po ay naapektuhan. Ano po? Lalo na po ang moralidad, yung morality ng mga tao, mga godly na mga tao na nakatira sa bawat bansa, apektado po sila, kapatid, ng mga, kung tawagin natin, yung mga wicked leaders. Okay? Talagang apektado po sila. Ngayon, hindi lang po sa bansa, actually. Okay? Ilalagay po natin mamaya yan sa tatlong institution na tinatag ng Panginoon. Ano po yan? Of course, we're speaking of the government, but of course, meron din po kasing tinatawag na family. Na isang institution ay tinatag ng Panginoon. Pangalawa ay yung church. Okay? So, tatlong establishment, institution, the church, the government, and then the family. Okay? Na lahat po yan, kapatid, may leader. May itinalagang authority ang Panginoon po dyan. Okay? Na nakukuha niyo po. Now, aralin po muna natin, kapatid, itong sinabi po ni Haring Solomon. Baba po kay sandali sa verse number 4. Tignan niyo po ito. The king by judgment establisheth the land, but he that receiveth gifts overthroweth it. Okay? The king by judgment establisheth the land. Unang-una, kapatid, tandaan niyo po ninyo, yung mga kings doon po sa bansang Israel, they were all appointed by God. Kumbaga, halimbawa, nagsimula po yan sa tatay. Okay, na-appoint po yan. Mapapansin niyo po yan, kapatid, ang kasunod po niyan ay yung anak. Okay? So, wala kayong makikita dito na election. It's all by appointment. Okay? Ang nakakalungkot lang po, kung aaralin po natin yung buhay ng mga kings na namuhay po dito po sa Bible lands, karamihan po na makikita niyo po doon, and they did that which was evil in the sight of the Lord. Yan po makikita niyo po. Bibihira lang po yung makikita niyo doon, and they did that which was right in the sight of the Lord. Siguro may 3, 4 na kings. Pero most of the kings po, doon po sa Judah and Israel, yung po makikita po niyo, and they did that which was evil in the sight of the Lord. Okay? Now, etong talata na binasa po natin, kapatid, sabi nga po sa inyo kanina, ang mga tao po, sa mga bansa, yung mga taong, tawagin po natin, mababait. Okay? Imbis na sila po ay bumait, kuminsan, napapansin po ninyo, hindi nagtatagal, nagiging loko na po sila. Because of what? Yung impluensya po ng isang wicked na leader. Okay? Now, ang mga wicked man, kapatid, meron po silang, kung tawagin po natin, na nakakasanayan. Okay? Ito po, yung wicked men, nagkakasama-sama po yan. Birds of the same feather flock together, kung tawagin po natin. Okay? Now, ang nakakalungkot po sa isang wicked na leader, meron po siyang mga follower. Hindi po mawawala po yan. Okay? Now, imbis na maubos ang mga wicked follower, dumadami po ang mga wicked, imbis na nawawala po dapat.
ang mga wicked followers. Ang problema, dumadami po ngayon yung mga wicked na followers. Ang nakakulong po ay ganito. Instead na itong mga so-called na godly na tao, yung bang i-rebuke po nila. Ang problema ay ganito. They are now promoting and protecting yung kasalanan ng wicked leader. Naunawaan niyo po yan? Ngayon, alam niyo, pag sinabi kasing politics yung bang kung tawagin po natin, nakadikit. Diba? Diyan po nanggaling yung word na sip-sip. Di ba? Sabi na, ang ibig sabihin ng sip-sip ay society of insecure people seeking important position. Yun. Or isa naman, stupid, incompetent person seeking important position. Pareho din yun. Kaya nga po siya kumakapit. Okay? So instead na alam niya na wicked yung ruler, ay aayawan niya, anong ginangyari po ito? He is now promoting yung kanyang kasalanan, at the same time, he is also protecting yung kasalanan. So no wonder kapatid, sa isang bansa, instead na maging godly itong bansang ito, it turns out na naging wicked na po yung bansa. Because what? Yung kanyang leader ay wicked. Okay? Now, pagamat meron pong ganitong bansa, that is only the one side. Okay? But the other side, kapatid, ito po yan. Meron pa ring matitinong taong nabubuhay against doon po sa wicked people o sa wicked ruler. Okay? Na hindi nila ito-tolerate yung ginagawa. Napansin niyo po yan? Now, sa pamilya, ganyan din po. Diba? Sa mga anak po natin, kuminsan divided. Nahati. Na yung isa kakampi ng mama, kakampi ng tatay. Diba? At pag pinagsasabihan ng tatay, yung isa naman sasabihin niya, buti nga sa'yo, kasalanan mo kasi. Diba? At yung isa naman, kakampi ng tatay, sige, ungtamday ta. Masapul, kailangan dapat pinagsasabihan yan. Yung isa naman, nag-aakas abogado. Alam mo naman mama, alam mo naman papa, ang hirap ng buhay ngayon. Diba? Divided po sa loob ng tahanan. Naunawaan niyo po? Ganyan po kasi ang nakikita ng tao doon po sa society. Na po yan? May wicked and then may godly. Okay? Now, dito po sa binasa po natin, ulit-ulitin po natin ito. Yung tao po na binabanggit po ni Haring Solomon dito ay ang bansang Israel. Okay? Wala na po siyang bansang binabanggit dito kundi ang bansang Israel. Ibig pong sabihin po ito, ang inaasahan po ni Haring Solomon, yung bansang Israel should be looking, hindi po sa tao, kundi looking sa Diyos. Nakatingin lang po at umaasa po dapat ang tao sa Panginoon. But kung minsan, ayusin natin to. But kung minsan, kapatid, ang tao kasi, nagkakaroon po siya ng tinatawag na attitude na the followers of personality. No wonder, kapatid, bawat presidente po natin, may tinatawag yan na cronies. May follower po yan. At hindi po yan mawawala. Meron pong kung tawagin po natin, tagasunod. Okay? Na kahit na po, alam niya po na yung boss niya ay kung tawagin po natin na corrupt, but since na siya ay boss niya, pinagtatanggol niya po yan. Naalayo. Okay? So ngayon, punta po tayo ngayon, ano po yung mga observation na babanggitin makikita po natin dito. At the same time, kapatid, in application naman po, ano po ang impact nito sa ating pong pamilya? Ano ang impact nito ngayon sa church? Kasi tatlong institution po yan. The church, the government, and then the family. Okay? Mga obserbasyon na very familiar po sa ating kapatid, pero kung minsan napapabayaan po natin. Sabi natin, hindi, pang-gobyerno lang yan. Hindi, pang ibang bansa, hindi yan angkop para po sa atin. Hindi kasi, mga foreigner sila. So, hindi yan angkop sa, alam niyo man tayo, Pilipino po tayo So, dapat, ganito lang yung stand po natin. No. Si Haring Solomon, kapatid, he was speaking not only, hindi lang po sa bansang Israel noon, kundi siya rin po ngayon ang nakikiusap po sa lahat ng tao. Okay? Now, tignan niyo po. Ang bansang Israel, it was the chosen nation by God. Okay?
ang bansang Israel, nakasalalay po lagi po yan sa leader po nila. Pag ang leader po nila ay righteous, masaya ang Israel. Laging panalo po yan sa gera. But pag ang leader po ng bansang Israel ay isang corrupt or hindi po naniniwala sa Panginoon, what to expect? Sa lahat ng laban po against sa mga Philistines o kaaway po ng bansa, laging talunan bansang Israel. Now, kahit na po napakaliit na bansa o napakaliit na grupo, once na yung leader po ay wicked, hindi po pahintulutan ng Panginoon na manalo po ang wickedness ng bansang Israel laban po sa maliit na bansa. Yan po ang hustisya ng Panginoon. Okay? Yan po ang hustisya ng Panginoon. So, ganyan po lagi. Kung aralin po natin yung buhay po ng mga kings, ano po, ganyan po lagi ang nangyayari pag ang king ay nagre-reign, yung king na nagre-reign sa bansang Israel ay wicked, you expect na talo ang Israel. Maliban po dyan, hindi lang po talo, maraming casualties ang bansang Israel. Okay? Maraming pinagbabayaran ang bansang Israel. Pero once ang king ng Israel ay isang matuwid na hari, you expect blessings sa bansang Israel. Okay? Now, ganyan din po kapatid, ang nasunod ng tahanan po natin. Okay? Pag ang leader ng tahanan kapatid ay maka-Diyos, hindi imposible na pagpalain ng Panginoon po yan. Pero pag ang leader ng tahanan ay hindi kinikilala ang Diyos kapatid, anuman ang sabi ng Biblia na paghihirap po natin. Okay? Yung pagtataguyod po natin sa pamilya po natin. Pero pag ang tahanan po natin, ang naglilid sa tahanan po natin ay leader na hindi naniniwala po sa Diyos, para bang ang hirap umangat ng buhay ng pamilyang yan? Except the Lord build the house. Ang sabi ng Biblia, they labor in vain that build it. See, except the Lord, maliban na lang kung ang Diyos ang naitataas sa pamilyang yan, kapatid. Hindi natin pinag-uusapan dito, kapatid, kung malaking pamilya, maliit pa yan. Ang sinasabi ng talata, except the Lord build the house, maliban na lang kung ang Diyos ang pundasyon ng pamilyang yan. Maliit man na pamilya o malaking pamilya po yan, kapatid, ang sabi ng Biblia, yung nag-build ka ng vain o binild mong family mo o founded yung family mo sa hindi kilala ang Diyos, kapatid, ay walang kwentang family. They labor in vain that build it. See? So, kapatid, kaya nga po, pero napansin niyo po ba na, of course, tayo mga Pilipino, masyado tayong mga panatiko sa mga artista, di ba? O yung iba natin mga kababayan, masyado silang nadidelight, masyado silang excited kung pagdating sa buhay ng mga artista. Pero pansinin niyo po kapatid, hindi naman po ito yung paninira, but this is just an observation. Kasi ito rin po yung observation ni Haring Solomon. Okay? Kuminsan, kapatid, tayo, nakikita po natin na, etong pamilyang ito, napakasigat. See? Later on, makikita mo, hindi na magkasama yung dati magkasama. So, nagkakaroon po tayo ng broken family. Okay? Pero ang tao, kapatid, para bang okay pa rin sa kanila. Instead na sila sabihin na hindi ba dapat ang pamilya natin, since tayo Pilipino, ay strong? Di ba? Ang problema, kapatid, imbis na yung bang ayawan na po nila, kasi nga po, hindi ito yung nakagisnan po natin, they are also promoting yung ginagawa ng mga artista. No wonder, kapatid, marami ngayon. Okay? Buhay artista, buhay hiwalayan. Ngayon, pagdating po sa mga followers ng personality na to, ganun din po ang buhay po nila. See? Naapektuhan po sila kung sino tinitignan po nila. Naanuhan niyo po yan? Kaya nga po sa tahanan, maganda po sa tahanan na ano po yan. Okay? Hindi na naman po natin pag-uusapan po dito yung dami ng kinikita ng pamilya. Pero yung makita lang po ng pamilya po natin na despite na meron tayong mga crisis, despite na may problema sa bahay, pero kung ang pamilya po natin ay para sa Diyos, kapatid, balang araw makikita ng anak natin na ang tanging pag-asa para umangat o gumandang buhay ng mga nila balang araw, kung magpapamilya po sila, ay sa Diyos pa rin. Dapat meron magtuguyod, kapatid. Dapat etong obserbasyon na ito, makita po natin ito. Kasi ngayon, kapatid, sa totoo lang, hindi naman po ito sa, kung tawagin po natin na paninira. Pero ngayon kasi, ang pagsasama po ngayon ng mga, kung tawagin po natin, ang pagsasama ng babae lalaki ngayon, aprobado na po eh.
Hindi po ng Diyos, aprobado ng Facebook. See? Aprobado na po ng social media. See? Pero wala pong ka-approval ang Diyos. Saan nila nakita po yan, kapatid? Sa Facebook. Kasi bakit? Yung nakita lang, naging sila na, nagsama na. So what? Ano nangyari po doon? See? Pinagsama po sila, kapatid, ng hindi Diyos. Pinagsama po sila ng Facebook. Pinagsama po sila ng online. Okay? Yan po ang trending ngayon. Yan po ang sumisikat po ngayon. But sabi nga po sa inyo, kapatid, merong magandang lesson na dapat natin makita po rito. Okay? 3 lesson lang po ito. Ang titignan po natin dito. Number 1, when it comes to politics, Hari Solomon po ang pupuntahan po natin. Now, when it comes to si Haring Solomon, ang kanyang observation when it comes to politics, okay? Na siya bilang isang hari, ito napansin niya, there is no cause for political joy in nations today. Okay? There is no cause for political joy in nations today. Kasi nakita niya po yan eh. Okay, tandaan niyo po, si Haring Solomon, meron po yang 1,000 na asawa. Naanuan niyo po. At magsisinungaling siya sa ating kasasabihin niya, mahal ko itong pamilya kong ito. Paano yung kabila? Paano ito? Paano ito? Paano ito? Naanuan niyo po? So, ibig sabihin to, kapatid, pag sinabi mong mahal mo yung isang family, dapat mamahalin mo yung lahat ng pamilya mo. Kasi, kapatid, hindi natin pinag-uusapan dito yung nag-iisang pamilya na. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung buong pamilya na. Aloreta, ang tanong niya, kapatid, eto po yan. Paano niya kaya mapupuntahan yung pamilya na yan sa loob ng isang araw? So kung yan ay 1,000, kapatid, sa loob ng isang taon, ang mabibisit mo na pamilya dyan, 3 sa kada araw. At dapat, ang bawat isa po doon, pare-pareho ng pagmamahal mo. Kung mahal mo yung isang ito, mahal mo rin dito. Kapatid, napakahirap po niyan gawin. Okay? Now, ilagay po natin po yan. Dito sa sinasabi ni Haring Solomon, there is no cause for political joy in nations today. Alam niyo kung bakit? Ito po yan. Sobra na po ang politics. Okay? To the point na nakakalimutan na po ang welfare ng mga tao. Ano niyo po yan? Ang mga politicians, kapatid, ang nasa isipan po nila, kabig, 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 kabig. See? Di po ako ng mga politicians, Pero yun po ang nakikita po natin yun. Diba? The rich are getting richer while the poor are getting poorer. Ito po, ang patotoo po niyan. Ano pong nangyari kay Yolanda? Ilang billions of pesos ang dumating as an aid sa bansang Pilipinas. And yet hanggang ngayon, displaced pa rin po ang mga tao doon po sa lugar na tinamaan ng Bagyong Yolanda. And sad, kapatid, na history repeats itself. Etong si Odette na naman, ilang buwan na po natapos yung kung tawagin natin na sakuna, and yet maraming pa rin tayong kababayan na wala pa rin mainom. Ano po ba yan? Ano po? Wala na pong, kung sisigaw ang mga tao ngayon, kapatid, regarding sa politician, tulungan nyo kami. Yun na pong battle cry ng mga tao. Nasaan yung binabayad namin sa inyo? Nasaan yung tulong na aming inaasahan mula po sa inyo? So ang tao ngayon, kapatid, ang battle cry nila ngayon ay hirap na sa buhay po nila. Wala na po silang inaasahan na tulong mula po sa politicians. Nakuha niyo po? Na wala na po ngayon yung magandang tingin nila doon sa taong kanang ibinoto noon. Pagkatapos ng botohan, kinalimutan na po ang kasunod. Okay? And that is the case, kapatid. That is the case sa political scenario. Okay? Pagdating naman po sa tahanan po natin, ito po yan. Huwag po tayo magkakaroon ng favoritism sa loob ng tahanan po natin. As much as possible, kapatid, pantay-pantay dapat ang tingin natin sa mga anak po natin. Hindi porket siya yung panganay at siya yung kumikita at yung pangalawa, pangatlo, umaasa doon po sa kikitain ni panganay. At tayo naman po,
puros galit ang binibigay natin sa mga susunod kasi sasabihin natin, maawa naman kayo sa kuya mo, maawa naman kayo sa ate mo, kasi siya yung bumubuhay sa atin. Kapatid, tayo po bilang tatay, dapat pantay-pantay po tayo. Ganyan din po sa church, kapatid. Sa church po ay pantay-pantay. Kung tawagin po yan, walang itinatangi. Bakit? Iisang pamilya po tayo eh. Sa isang pamilya, kapatid, dapat nagkakasundo, hindi nag-aaway-away. At higit sa lahat, kapatid, maging sa mga anak, hindi dapat magpayabangan. Bakit? Iisang pamilya eh. Isang tatay, isang nanay, isang pinanggalingan. See? Huwag natin kukopiyahin, kapatid, yung mga tao na nawala na po sila ng joy. See, huwag nating sundin yung politics sa bansa po natin at dalhin natin sa loob ng tahanan po natin at dadalhin po natin sa loob ng simbahan po natin. Iba po ang simbahan sa gobyerno. Nagkakaintindihan po tayo. See? Nakakalungkot po niyan, kapatid, eto po, okay? Maging ang mga tahanan po ngayon, nakatingin na po sila ngayon saan? Sa politics. See? Hindi po dapat, kapatid. A family, sabihin natin, the smallest unit of community is the family. Tandaan niyo po yan. Walang gobyerno kung walang family. See? So matibay talaga ang pamilya kung titignan po natin. Kasi bakit? Kung walang pamilya, kung walang nagko-congregate, kapatid, sa isang community, wala namang barangay eh. Tandaan niyo po yan. Hindi matatatag ang barangay. See? Ganun din po sa ating, kapatid. Bilang isang church, dapat nagsasama-sama po tayo sa isang adhikain at layunin. Wala na pong iba, kapatid, kundi maitaas lagi natin ang pangalan ng Panginoon. Hindi po ang pangalan ng pastor, kapatid, kundi ang pangalan ng Panginoon. Sana alam niyo po na kasi may nagsasabi, Pastor, baka naman nagkakaroon ka ng favorite. Wala po akong favorite. Inaalis ko po yung tinatanggal ko po yan. Okay? Kasi dito po sa atin, kapatid, ito po yan. Maging sa aming mga full-time, alam niyo po ba na walang potential? Ang tinatawag na potential, kapatid, sa gawain ng Panginoon ay yung faithful. Okay? Hindi pinag-aralan. Kasi marami naman pinag-aralan, hindi faithful, hindi pa rin sila kapakipakinabang. Nanuhan niyo po yan? So, pinag-uusapan natin dito, kapatid, kung patungkol sa gawain ng Panginoon, ang potential ay yung spiritual at yung faithful. Nanuhan niyo po? At yung concept niyan, kapatid, dadalhin po natin sa tahanan po natin po yan. Ano po? Okay? Anong setting po natin po dyan? Yung panganay, marunong sumunod. Mula sa panganay hanggang sa dulo, marunong sumunod. E di anong meron ngayon pamilya? Kasiyahan. Anong meron sa church ngayon? Kasiyahan. Forget the politics, kapatid. Bakit? Sa totoo lang, natutuwa pa ba kayo sa nangyari sa bansa natin? Di ba? So, huwag nating dalhin sa bahay po natin. Iba ang tahanan, kapatid, na nilikha ng Panginoon. Iba rin ang church na tinatag ng Panginoon. Naunawaan niyo po? Now, pangalawa, tatlo lang po ito. Ano po? The hope of our nation. Okay? Can I say, the only hope of our nation is what? Yung righteous in authority. Okay? Now, tignan niyo po ito. When the righteous are in authority, masaya ang tao. Given po yan, kapatid. Okay? Now, sa mga nagtatrabaho, ganito po yan. Hindi naman po to huwag natin muna spiritualize, di ba? Huwag muna natin spiritualize, ha? Pag yung boss ninyo, okay, kung tawagin natin, masayahin na tao. Di ba? Pag masayahin na tao yan, kapatid, ay unang-una, busog ka dyan. Bakit? Pag natuwa sa'yo, halika rito, boy, halika rito, para sa'yo. Di ba? Lagi kang may tip. Bakit? Masayahin po yan eh. So, ibig sabihin, kapatid, eto yan. Pag yung boss masayahin, everybody happy. Di ba? Ganyan po yan. Okay? Now, pagdating naman po sa loob ng tahanan, kapatid, of course, alam po natin, dapat ang mag-create po ng wholesome, okay, o yung masaya na atmosphere sa loob ng tahanan, kapatid, ay walang iba, kundi yung parents, yung magulang, both mama and papa. Anong ibig ko sabihin ito? Hindi laging nakikita nag-aaway. Intindi? Total, kukunti lang naman tayong mga magulang dito, di ba? See, yun ang gawin natin sa pamilya po natin. Pasayahin natin yung pamilya po natin. Kasi bakit? That is the only family that we have.
Iisang pamilya lang po natin po yan, kapatid. At iisa lang po yung asawa po natin. Oh. Kasi pag nakita na naman ng anak po natin po yan, meron na naman po silang license na kasi ganitong ginagawa ng tatay ko, di gagawin ko rin. Okay? So, ganyan po ang nakikita natin ngayon sa doon po sa politics, na po yan, kasi ginagawa, ang nangyayari, kinokopya. See? Kaya nagkakaroon ng lakas ng loob yung mga neophyte na mga politicians. Kasi bakit? Yung mga traditional politicians, ang tatapang ng loob. Kumbaga, harap-harapan na po sa corruption, harap-harapan na po. Kaya no wonder, kapatid, yung mga bagitong politician is what? Nahahawa na po sila. Bakit? Gagawin ko to kasi ginagawa niya. Ang nakakalungkot yan, boss niya. Ano niyo po? But iba po yung konsepto ng everybody happy. Okay? Gawin po natin itong everybody happy na ang Diyos ang naitataas. Kaya po nagkakaroon ng kasiyahan sa loob ng pamilya. Kasi bakit? Iisa lang po ang persona na kinikilala ng tahanan po niyan at walang iba kundi ang Diyos. Kaya po pag nagsama-sama pong pamilya, sasabihin dapat ng mga magulang, alam mo anak, ang blessing to galing sa Panginoon. See? Anong sabi ni Haring Solomon tungkol sa kainan? It is, mas maganda na lang yung a dinner of herbs, ba? Oh, where love is, than a stalled ox, and hatred therewith. Mas maganda na lang yung pagkain ninyo, gulay at nag-aagawan kayo. Kaysa naman lechon. Pero ang sama ng tingin mo, whoops! Pag mo kukunin yan, sa akin yan ha. Away-away. Di ba? Better is a dinner of herbs where love is than a stalled ox and hatred therewith. Okay? Naunawaan po ninyo. Kaya nga dito, kapatid, meron tayong prinsipyong gano'n, everybody happy. Okay? Halimbawa, wala kang baon. Kasama ka rito, invited ka. Bakit? Damay ka na rito eh. See? Kung anong meron tayo, pagsalusaluhan po natin. Masanay po tayo sa gano'n na konsepto. Masanay po tayo sa gano'ng prinsipyo po natin. Na everybody happy. Kasi kinikilala po natin, kapatid, na ang lahat ng blessing nito ay galing po sa Diyos. That's why, pag merong pinagpapala na member ng church, huwag tayong mainggit. Ang problema kasi kung minsan, alam mo kung bakit pinagpapala yan, kasi ganito-ganito yan. Huwag tayong mag-isip ng negative. We should rejoice with them. See? We should rejoice with them. Sabihin natin, Amen, Brad. Amen, sis. Congratulations. Pinagpala ka ng Panginoon. Anong sikreto mo? Ang magandang, alamin mo yung sikreto kung bakit siya pinagpapala at yun ang gawin mo. Hindi yung, bigyan ka di. Kitom dito oh. Wag naman ganun, kapatid. Nakunuhan niyo po? See? We have to set an example. Tayo po ay church. Nagkakaintindihan po tayo. Ibang-iba ang konsepto ng church doon po sa politics. The only hope of our nation, kapatid, are when the righteous are in authority. So, saan po magsisimula po ito? Let's start with our own family. Hindi ibig sabihin ng righteous hindi nagkakasala. Wala pong perfect na family. Pero salamat po sa Panginoon, meron naninindigan para sa tama. At doon po tayo magpapatuloy. Doon tayo nagsasama-sama kung ano yung tama. Kasi kapatid, pag uwi natin sa tahanan po natin, we have to deal with our own problems. Family problems, ha? See? Magkakaiba man tayo ng pamilya, pero pag pinag-usapan natin, kapatid, ang righteousness ng Panginoon, iisa po. Kung saan pupunta po yan. Ano po yan? Salamat sa Panginoon, it is only by the grace of God na tayo po na ay magkakasama. Despite ng yati si dati ito lang mat itinabati. Katso natin pagrarunudan tayo. Iso lang matanda. Di ba? Masaya pa rin, kapatid, sa kabila ng kakulangan sa pagkain. Pagkat ang kakulangan sa pagkain, hindi ito paltandaan ng kahirapan. Ano po yan? Hindi ibig sabihin na wala kang pagkain, mahirap ka na. At hindi rin ibig sabihin na marami kang pagkain, mayaman ka na. Baka hindi mo alam, kapatid, nag-dieta lang yan. Wala siyang pinapamili. Nagkakaintindihan po tayo? Okay? Now, kaya nga po, pagdating po sa authority, kapatid, dapat we should go back sa final authority po natin. Walang iba kundi ang Diyos.
and He has His Word. Okay? So, ang pinakamagandang manual sa family, kapatid, yung manual ng Panginoon. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Okay? May differences man sa loob ng tahanan po natin between us parents at yung mga anak po natin, but masisettle ang lahat niyan, kapatid, ng salita ng Diyos. Pagkat walang problema na hindi kayang lutasin ng salita ng Diyos. Naunahan niyo po? Mamaya-maya maghihiwa-hiwalay po tayo. Iba-iba yung pinagdadaan po natin na pagsubok sa buhay. But we can all settle it with one thing. Ano po yan? Yung salita ng Diyos. And we can claim na salamat sa Panginoon na dumadaan kami sa ganitong klaseng pagsubok sa buhay. Pagkat alam namin, Panginoon, alam nyo, nung kagabi, talagang sa sobrang sakit po ng tiyan ko, isa lang po sabi ko, Panginoon, I know you have a purpose. Meron po kayong purpose, may plano po kayo mas maganda. Yun lang pong inisip ko eh. Kasi kung sasabihin, Panginoon, naglilingkod naman ako kasi bakit mo sa akin ginagawa ito? Ba't mo sisihin ng Panginoon? Di ba? Kung alam mo ang prinsipyo ng Biblia, ang sabi ng Biblia, kung meron pong kasaganahan, meron din kalungkutan. There's a time for everything. Si Haring Solomon, nagsabi po niyan, kapatid, in everything there's a season. See? At pagdating po doon po sa Book of Romans, ang sabi ni Apostle Paul, whether it be good or bad, see, all things work together for good. Ano niyo po, kapatid? Na meron tinuturo ang Panginoon sa atin. Ano po yan? Maaring sabihin natin, Panginoon, etong nangyayari sa akin yon, alam ko po, may dadalhin po kayo. Dadalhin niyo po ako sa isang lugar na lalo po ako magtitiwala po sa inyo. See? Pag ganyan po ang kaisipan ng bawat member ng tahanan po natin, naniniwala po ako, kapatid, na po, wala mang nakahandang masarap na pagkain sa hapagkainan po natin. Pero kung ang pinag-uusapan natin, Panginoon, kapatid, pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos, busog ka na spiritual. Ano niyo po? See? Yan po ang pag-asa ng bansa po natin, kapatid. Huwag na po natin tignan yung big picture. Kasi kung titignan natin ang big picture, kapatid, yung leader natin wicked. See? Pero kung titignan po natin, now, salamat. At least yung family ko naniniwala sa Panginoon. See? Gawin po natin yan. As a church, kapatid, na pag merong hindi pagkakasunduan sa loob ng family, isipin po natin, hindi ang kayang lutasin ng kaibigan mo, hindi ang kayang lutasin ni pare o ni mare, ang pwedeng lumutas lang dyan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Nagkakaintindihan po tayo. So that is the second observation ni Haring Solomon. Okay? The hope of our nation depends now sa mga righteous in authority. Okay? And then the last, ito po yan, kapatid. Now, ito po ay lagi niyo po naririnig. Hindi lang po sa akin, narinig niyo rin po ito, kapatid, sa pastor po natin. Okay? Ang bansa po natin ay bansang Pilipinas. Pilipino po tayo. Kung meron man tayong dapat bansang mamahalin, ay yung bansa po natin. Bakit? Dito po tayo pinanganak. Okay? So kapatid, ang isang paraan para ipakita natin na mahal natin ang bansa po natin, let us pray for our country. Pag-pray po natin, kapatid. Kapatid, given na po yun eh. Elected yung presidente po natin. Hindi mo siya pwedeng bababain. See? Hindi mo siya pwedeng baguhin. But we can always pray to God na ang Diyos magbago sa Kanya. Tandaan niyo po yan? Parang kasi, sa big picture kasi, Panginoon, kasi grounded na po tayo sa corruption eh. Ang background natin, ganitong-ganito, hindi na mabago yung sistema. Kung may kasabihan niya nilamon na po ng sistema. See, ang tanong niyan, kapatid, sino po ba ang nagtatag ng gobyerno? Hindi ba ang Diyos? See? Kung meron man may kapangyarihan na magtanggal sa na-elect, walang iba kundi ang Diyos. See, ang panalangin lang po natin, hindi naman, Panginoon, patay mo yung presidente namin kasi ganito yan, niloko yan eh, mura ng mura. Panginoon, patay mo yung vice president namin kasi kontra ng kontra. No. They are in authority. So kagaya sa mga magulang po natin, sa loob ng tahanan po natin, Panginoon, kunin mo na si Papa, laging galit sa akin eh. Ganun ba ang turing mo sa nanay mo, tatay mo? Pinagalitan ka lang minsan, aayaw ka na sa magulang mo? No. Ang presidente at yung tatay at yung pastor, pare-parehong hindi perfect yan.
Walang perfect na bansa, walang perfect na church, walang perfect na family. Naunawaan niyo po yan? Pero meron tayong magagawa na mga unperfect na mga members ng church. Ano po yan? Is to pray for our country. Pray for our family. You pray for the church. See? Yan na lang po, kapatid. Now, tingnan niyo po yung sinabi, dito po tayo magtapos. Yung sinabi po dito sa 2 Chronicles. 2 Chronicles, chapter number 7. Now, tingnan niyo po it is a conversation between King Solomon at ang Panginoon. Yung time na si King Solomon ay nanalangin. Okay, tingnan niyo po talaga, kung mananalangin talaga tayo, meron at meron gagawin ng Panginoon. Now, tingnan niyo po yung context sa chapter number 7 in verse number 12. And the Lord appeared to Solomon by night, and he said unto him, I have heard thy prayer, and have chosen this place to myself for an house of sacrifice. If I shut up heaven, that there be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among the people. Ito yung pinakasikat na talata. If, yan, conditional, if my people, which are called by my name, ang problema sa Israel, kapatid, pride. Kaya nga inuna ng Panginoon po dyan, shall humble themselves. Okay? Now, because of their pride, kapatid, tumalikod sila sa Panginoon. Tinalikuran nila ang Panginoon. See? Nawala yung magandang relasyon nila sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, if my people, which are called by my name, shall humble themselves, at and pray. That is the second thing, kapatid, na nire-require ng Panginoon sa bansang Israel. Bakit po? Ang Israel before was committed to prayer. See, but because of yung kanilang pride as a nation, kapatid, na kami ang chosen people. See? Abay, kinalimutan na nila ang Diyos kung saan lahat ng galing ang pagpapala. Nakalimutan na makipag-usap sa Panginoon. Nakalimutan na mag-pray. Kaya nga, yung sequence, kapatid, yan po ang nawala sa bansang Israel. See, nawala yung kanilang pagmamahal sa Panginoon. Nawala yung communication sa Panginoon. At ang sabi ng Biblia, and seek my face. See, there was a time, kapatid, ng synagogue was full. Punong-puno po ang synagogues. Okay? Now, tracing ba, kapatid, before po meron tayong synagogue noon, alam niyo po ba, ang mga tahanan ay nagsisilbing synagogue noon? At ang kung tawagin natin mga priest, okay, ay yung mga tatay ng tahanan. See? Nakuha niyo po? The first synagogues were the family. Yung tahanan. At ang unang-unang mga priest po dyan ay yung tatay ng tahanan. Okay? At dyan ay lumaki lang po yun. Kaya po tayo nagkaroon ng kung tawagin po natin tabernacle. Okay? Ngayon sa panahon po natin yun, meron na pong church. Okay? Alam niyo po ba, kapatid, there was a time na ang Israel, they were committed. Kasi noon, nung nagsisimula po sila na magpadami, okay? Now, andito po yung tabernacle. Nasa gitna lagi po yan yung tabernacle ng Panginoon. Ang position po nila ay nakatent po yan, nakapalibot. Doon po sa Ark of the Covenant o doon sa tabernakulo. Okay? Now, ano pong ginagawa po nila? Halimbawa lang po before yung tabernacle, kapatid, nagseset po sila ng campfire sa gitna. Okay? Hindi po na Diyos po yun. Hindi po na Diyos po yan. Okay? Nagseset lang po sila ng fire kasi, kapatid, kaugalian po nila na yung apoy sa gabi, sign of life. Kung halimbawa may naglalakbay at maliligaw po sila, hindi sila maliligaw kasi matutulungan sila ng ilaw niyon. Ibig sabihin, kapatid, may community na nag-exist po doon. Okay? And every tent, kapatid, yan ay isang tahanan. Naunahan niyo po yan. At pagdating ng oras para lumapit sa Panginoon, walang tao sa labas ng tent. Nasa loob ng tahanan po yan. Ano pong ginagawa nila? Nakikipag-usap sa Panginoon. Ano pong ginagawa nila? Yung tatay nagbabahagi ng salita ng Diyos dun sa anak. See?
There was a time, kapatid, namamayagpag po ang mga churches. Pero ngayon, kapatid, binibiro-biro na lang at nilalaro na lang po ang simbahan. Okay? Kaya nga po sabi ng Panginoon, what shall humble themselves and pray. At ano yan? Bumalik and seek my face. See, tatlong condition. Para ano? And turn from their wicked ways. Ito na yung final nila, kapatid. Because ang bansang Israel was full of idolatry. See? Dahil sa yabang nila, anong nangyari? Hindi kinala ang Diyos, gumawa sila ng Diyos-Diyosan po nila para sambahin po nila. Pinagpalit nila ngayon ang Diyos na lumikha ng lahat ng lupa sa isang nilikha. Ano niyo po? Na kung susundin po itong apat na to, ang sabi ng Panginoon, then will I hear from heaven and will forgive their sins. Nakita po yung mga will na yan? See? Do you think na hindi kayang gawin ng Panginoon yan? See? Yung will happen pag naganap yung if. Ano niyo po? Yun ang sa Panginoon, I will. Pero doon naman sa part ng tao, if. See? There was a time, kapatid, na ang bansang Israel, kinakatakutan po yan ng mga bansa na kapalibot. Alam niyo kung bakit? Because while they are marching, yung 4,000 na Levites po niyan, day and night, nagpupuri sila sa Panginoon. 4,000 Levites, wala silang ginawa, kundi purihin at pasalamatan ng Panginoon. So while they are marching, kapatid, naririnig ng mga kalaban po yan. Kaya alam nila, andyan yung Israelites, magtago na tayo. There was a time, kapatid, na kinakatakutan po ng mga heathen nations, ang bansang Israel. Bakit? Doon pa lang sa unahan, Diyos na po ang naitataas. At ang lahat ng mga tribes na sumusunod, they were all singing and praising God. See? Now here's the problem. Tapos na po ako. Kagaya mo sabi ko po sa inyo, every nation, kapatid, meron po na-influensyan na godly people. Even po yan. Nagsimula ng tama, nagtapos ng di maayos. Alam niyo po ba sa marching order, mula po sa Ark of the Covenant, mga tribes ng Levite, hanggang doon sa pinakadulong tribe, doon po sa pinakadulo, may tinatawag tayong mixed multitude. Galing po yan sa Egypt. Galing po yan sa iba-ibang bansa. Hindi po sila Israelites, but they are part of the mixed multitude. Ang problema ng mixed multitude ay ito po. Okay? Yung mga nasa unahan na supposedly nagpapatuloy sila sa paglilingkod sa Panginoon, they chose na pumunta sa mixed multitude. Ang isang tribe na kabilang dito, yung isang tao na kabilang dito, pinili niya na sumama doon po sa mixed multitude. Pumunta rito, hanggang sa nagkaroon ng intermarriage between the Jewish people and the mixed multitude. No wonder, kapatid, okay? Hindi nakikita ngayon ng tao nasa unahan na gumagapang na po ngayon ang mixed multitude sa bansang Israel. No wonder, kapatid, hindi po talaga mga purong Israelite ang nag-isip na gumawa ng golden calf. Naunahan niyo po yan? Etong mga taong ito, they were influenced doon pa lang sa Egypt. Paano sila gagawin ng golden calf? Because they saw na itong Diyos ng Egypt were the golden calf. Naunahan niyo po yan? See? Dahil lang po sa mga taong sumiksik between the lines of the Israelites. So now ngayon, dinagtagal, ito na po ang nangyari ngayon. Pagkatapos binild ni Haring Solomon, dinedikit niya po sa Panginoon. Nalangin po siya, pero sabi ng Panginoon, if my people, which are called by my name. Talagang Israel po ito, kapatid, kasi ito lang po yung bansa na talagang tinawag ng Panginoon. Shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their evil ways. Then will I hear from heaven. Then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Kapatid, mukhang imposible. Ito para sa bansa po natin. Ba't natin simulan sa pamilya po natin? Yung healing of land, it doesn't mean na buong Pilipinas. You can start
Yung land mo, kapatid, it might be your family, it might be your relatives. Tanawan niyo po yan? You pray. Ano po? Huwag tayo maging selfish porket anak tayo ng Diyos. Yung mga kamag-anakan natin, mga unsaved, hindi natin pag-pray. Ipag-pray po natin. See? Ang prinsipyo ay ganito, yung derivative blessing. Bakit pinagpala sa Putipar nung andun si Joseph? Because God was with Joseph. See? At si Joseph, habang namamasukan po siya kay Putipar, nakita po ngayon ni Putipar na ano? Abay, itong taong to may takot sa Diyos. See? So pinagpala ngayon, while Joseph was staying doon po sa bahay ni Putipar, pinagpala ng Panginoon yung pamamahay ni Putipar. Hindi lang yun, kapatid. Ang sabi ni Biblia, pinagpala rin yung field ni Putipar. Huwag nating isipin, kapatid, yung family lang po natin. Isipin natin yung field. Ano po yan? Sa field, kapatid, andun yung mga kamag-anakan po natin. Ano niyo po yan? Pwede tayong maging daloy ng blessing para ang blessing niyo po ay mapunta sa kanila. Ano magagawa mo? Huwag mo daanin sa pera. Daanin mo sa panalangin. Andyan po yan. Andyan po yung formula. Then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Okay? Di man natin kayang baguhin ang bansa po natin, kapatid. But at least we can start with our own family. Diba? Tandaan niyo po, ang bansa, may municipality, may probinsya, may municipality, hanggang sa pinakamaliit na unit ng community, it is the family. Tandaan niyo po. But when we look at politics, kapatid, malayo na po ang narating ng politics. Bakit? Ilan kayo sa mga politicians ngayon ang naniniwala pa rin sa Diyos? Kung minsan, kapatid, ginagamit na lang po ang pangalan ng Diyos para sabing maka-Diyos at makatao sila. Mayroon niyang motto serving the people is serving God. Mukhang baliktad ata. Nakalagay po yan sa isang kalendaryo. Serving people is serving God. Kapatid, mukhang baliktad. Kasi sabi ng Biblia, unahin mo ang Panginoon, bagong tao. May ibang intention pag inuna mo ang tao Para kang si Judas. Ang sabi ng Panginoon, the poor will always have with you. Pero ako, hindi mo ako pinapansin Ano niyo po yan? Kapatid, unahin dapat natin, walang iba kundi ang Panginoon. Hindi na natin pwedeng mabago ang bansa po natin. But we can pray na magsimula po ang mga godly na mga tao from our family and to our family circle. Yan na lang po, parang po natin yun, kapatid. Amen. Kasi given na po sa panahon ni Haring Solomon, kasi sa panahon po natin yun, sino pa kaya ang magsasabi na talagang mahal ko ang Panginoon? I am for God. Blessing siguro kung meron ganyan. Di ba? Blessing po talaga kung meron isang presidente na yung kamay niya talaga, kapatid, kung kamay niya, everyday ay may hawak na Biblia. Blessing po yan sa isang presidente ng anumang bansa. Na pag nakita mo siya, ang dala-dala niya ay hindi yung report, hindi ang Biblia. Wala na po yata tayo. Ang ganun. Okay? Tayo mo lahat, ito mo yun, tapos yung manalangin. Dakila namin Diyos ng mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, na unang-una kami po ay iniligtas po ninyo. Kami po ay naninirahan, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Na kung saan dito nyo po kami inilagay, Panginoon. Hindi po para lang mabuhay bilang isang Pilipino, kundi dapat mahalin din po namin ang bansa po namin. Kaya kami, Panginoon, isang pribilehiyo na kami po ay magsama-sama upang lapit din po namin sa inyo, Panginoon, ang aming bansa. Alam niyo po, Panginoon, ang nagaganap po sa bansa po namin. At hiniwala po ako, Panginoon, na hindi po lingid sa inyong kaalaman, Panginoon, na sa bawat bansa, Panginoon, ay may mga tiwali na nagaganap, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, na meron po kayong inilagay sa bawat bansa na matutuwid ng mga tao. Ang nasa isipan lang po ng Panginoon ay kayo po ang maitaas sa buhay po ng bawat isa. May tuwid ang pamilya sa pamamaraan po ninyo, Panginoon, at hindi po sa pamamaraan ng kamunduhan.
Nagtitiwala sa inyo, Panginoon, na kayo po ang punot dulo, Panginoon, ng buhay po namin at ng kaligtasan po namin. O Diyos, nawa kami po na nakakapakinig ng ganitong mensahe at paalala. Magsimula po, Panginoon, sa aming po mga tahanan ang isang godly family. And from our family, makita rin po, Panginoon, ng iba namin kamag-anakan na pwede pong mamuhay sa ibabang lupang ito, Panginoon, na nagtitiwala po sa inyo. Hindi po batayan, Panginoon, ang maraming pera. Hindi po batayan, Panginoon, ang pinag-aralan sa mundong ito para sabihin kami matagumpay, Panginoon. Pero ang totoong tagumpay ng tao ay yung meron Diyos na kinikilala, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, na kami po ay nagsasama-sama upang lalo pa po kaming magtiwala at mapangaralan, Panginoon, at lalo pa po namin kayong makilala, Panginoon, sa buhay po namin. Ngayong hapon, muli, nais po namin kayong pasalamatan, Panginoon, sa lahat ng pagpapala na pinagkakalob niyo po, hindi lang po sa isang tao, kundi sa bawat pamilya, Panginoon, ng iglesyang ito. Habang tayo po nakatayo, nakayuko ang ating pong mga ulo, nakapikit ang ating pong mga mata, why not come, sama po nangusap